Hello mga kabibig, welcome back sa Nimbagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa vlog ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na with evidence. I don't know kung ano ang yung reaction nito na kung saan may isang madre na pumunta sa Camp Aguinaldo na kung saan doon ang mga pro-DDS, doon ang mga pro-Duterte na rally para Marcos resign. I don't know kung patibong ba ito, madre na ito, para magkagulo or sisihin ang mga Duterte or kuyugin ang mga Duterte sa hindi magandang asal. Pero ang nangyari ngayon ay nabash itong madring ito kasi kinuyog ito ng mga DDS habang itong madre na ito ay nag-speech. Akala ng mga DDS doon ay kakampi nila yun. Pero hindi pala. Ang isinisigaw ng madre ito, mahalin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hala ka, alam naman niya yung Camp Aguinaldo ay nandoon ang mga DDS na tawag doon, nagrarally. Pero bakit pumunta ang madre? Ano ang kanya? So, ang tanong, madre nga ba ito or nagsuot madre lang? Nako, eto nga mga kabibig, ang totoong istorya kung saan kinuyog ang isang madre. Tingnan natin kabibig ha, panoorin natin ang video ito. Sa una, parang maaawa ka, pero later on, ma-realize mo na siya lang talaga ang nag-iisang... Hindi siya biktima! Si Marcos nambibiktima! Mali ang sinasabi nito! Mali ka! Kailangan mo malaman ang katotohanan! Parang katotohanan nagpalaya sa'yo! Hindi siya biktima! Siya nambibiktima! So ano ba talaga ang nangyari mga kabibig? Ito kasi nangyari. Pinagmumura, dinoro at pinagsisigawan ng isang 69 anyos na madre sa liwasang Bonifacio para sa Manila nang mabanggit niya ang kanyang talumpati na mahalin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oh, ito pala ang nangyari kabibig. Nag-speech pala itong madre na ito at kanyang ipinabatid sa mga nandoon sa liwasan Bonifacio na kailangan nating mahalin si Pangulong Bongbong Marcos, knowing nandoon sa liwasang Bonifacio ay mga taong sumisigaw ng Marcos resign. So of course hindi siya maintindihan ng mga taong nagpunta doon. So pinaalis siya doon sa area na yon. Meron din akong video nakuha pa kabibig, i-share ko sa inyo ha, wait for a while. Ito pa yung isang video na kung saan si sister talaga ay nag-speech yata si sister. Natin kabibig ha. So ito kabibig. Ito. Kinuyog ang isang madre na nagsalita sa liwasang Bonifacio matapos niyang sabihin na mahalin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagalit ang mga nagrarally na supporters ng mga Duterte. O, ito pala yung mga kabibig. Pakinggan natin mga kabibig ha kung ano ang storya. Buti na alis ang madre.
Mga kasama, mga maisip, Yun pala nangyari. So, basahin natin ang mga komento ng ating mga netizen. Madre ng NPA at Pinklawan na gustong mag-eksena, tanga naman ang madre, sana doon siya pumunta sa EDSA, doon ang mga kasamahan niyang naligaw. Kawawa naman ka naman, sister, ayan, natauhan ka tuloy ng daming galit kay BBM. Naligaw ang madre, doon niyo papuntahin sa EDSA, nandun sila Risa at Kiko, mga amo ng madre at pare. Pati madre corrupt na din. Patawarin ka ni Lord Mother. Kung nabayaran ka, sana hindi patulogin ni Lord ang ginagawa mo kasi devil ka na din. Malaki-laki ang bayad ni sister ah. Sumali ka pa kasi sa rally. Dapat nga sa simbahan ka na lang nagdasal ng maayos ang bayan natin. Hay nako sister. NPA ang madre na yan. Plano talaga nila yan na may isang madring pupunta dyan. Nako sister, dapat di ka nalang lumabas sa kumbento. Ito yung mga komento ng mga netizen ha. Ito pa. Dapat walang Duterte o Marcos yan ay para sa bayan. Pilipinas para sa magnanakawan politiko. Yan ang perfect example na nakukuha ng kabataan ngayon na sa iniidolo nila ng mga birdugo. Walang alam kundi magsindak sa daan sa dahas lahat. Idaan sa dahas lahat. Pero di naman marunong humarap sa mga pinagagawa nila mga krimen. Hurakot. Yan ba ang tinatawag na for the people ang hero nyo? Imbes turuan ang mamamayan na magandang asal at peaceful na pamumuhay, sila mismo ang nagmumodel ng kabastusan at karahasan. Ito pa. Magkano kaya nakulimbat yan ni sister? Sabi ni Lala Reblando. Ibang rally ang masalihan mo po, sister, doon po sa kabila. So marami kasing rally ngayong araw na to. May doon sa EDSA, yung alam niyo naman, kakamping doon, mga Dilawan, sa Luneta, mga Makabayan Black, sa Liwasang Bonifacio, mga pro-Duterte, sa Camp Aguinaldo, mga retired PNP ni AFP. So si sister nagpunta sa Liwasang Bonifacio kung saan nandun ang mga pro-Duterte. Nag-speech pa siya, nagsalita pa siya tungkol sa mga Duterte at tungkol kay BBM. Doon, kinuyog siya. Eto pala ang report ng taga-ABS-CBN. Makinggan natin ang kabibigyan kung ano ang i-report ng mga taga-ABS-CBN tungkol dito. Ito na kabibig, makinig tayo. Ito. Mula sa Moraita, Maynila, nagpapatrol si Dennis. Diyan din ba nagsipuntahan yung mga taga-suporta ng dating Pangulo sa Menjola? Kasama ba nila o hiwalay na grupo ba ang mga nanggulo dyan kanina? Ito, Adrian, ang mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-kilos protesta doon sa Liwasang Bonifacio na nagmarcha, patupilit pang inagaw sa madre ang hawak niyang bandila, pero sinundan pa rin siya at halos kinuyog talaga ng mga supporters ni Pangulong Duterte, mga DDS, na ang madre, naintindihan naman natin ang saloobin ng mga DDS, di ba? Lalo na yung nagsalita na yung madre tungkol na mahalin si BBM. Sino ba ang gustong mahalin si BBM na pang-4 na taon na niya ngayon? Ganun pa rin ang nangyari sa Pilipinas, mas lugmok na lubok ang mga Pilipinas. Diba? Si Bash Ganda nga, nabash ng maraming netizen ngayon. Kasi ano ba itong mga pinagsasalita ni Vice Ganda na para daw maging maganda ang legasya ni Bongbong Marcos ay ipakulong niya ang mga magnanakaw. Talaga ba, Vice Ganda? Hanggang dyan lang ba kaya natin? Sabi ng iba, nakakasuka ang mga statements ni Vice Ganda. Akala ng ibang tao ay sisigaw si Vice Ganda ng Marcos resign. Para yatang kainsuka ang ginawa ni Vice Ganda. Nagmura pa si Vice Ganda doon, mga kabibig. Diba? Kung talagang galit na galit si Vice Ganda, bakit pigil na pigil siya or parang hindi niya kayang sumigaw ng Marcos resign? Ano bang nasa likod nito, mga kabibig? So yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for the day. Tama lang ba ang ginawa ng mga pro-Duterte supporters na pinailis ang madre at hindi pinatapos ng kanyang speech na kung saan nalaman ng mga nandoon sa Liwasang Bonifacio na ang isinisigaw ng madre ay mahalin si BBM? O itong hindi maganda kasi pangit na, kasi ang expression ng madre is kailang magmahalan tayong lahat.
yung pagiging kurakot ba at corruption, posible pa bang mamahalin natin? Di ba? Kailangan ba nating magpatawad every now and then pero pilit pa rin lang ginagawa or yung pagnanakaw? Harap-harapan na ang ginagawa nila pero anong gagawin natin? Mahalin pa rin natin sila. Yan lang po ang kabibig ang ating Ladies Libag-Libag for the day. Shout out sa ating mga OFW. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Mga OFW, ano ang yung reaction dito sa madring ito? Ako naawa din ako sa madre kasi may freedom of speech siya. Meron din siyang gustong ipaabot sa ating lahat na sana magkaunawaan tayo, magpatawaran tayo. Pero sa ginagawa ng mga politikong ito, hindi ito pwedeng mapatawad. Kailangan may managot. Kaya nga sigaw ng ilan, dapat may makulong. Pero ang tanong, sino bang pumirma sa budget? Sino bang nag-review sa budget and last na pumirma para i-execute ang budget? Di ba si BBM? So hindi pinag-aralan ni BBM ang BICAM at ang GAA? Hindi niya alam na may mga insertions doon? Grabe naman, napaka-irresponsable naman na presidente yan. Kung hindi niya alam may mga insertions doon. So before nating sabihin na ipakulong ni Bongbong Marcos ang magnanakaw, dapat tanungin ni Bongbong Marcos ang kanyang sarili, bakit ko pinirmahan ang GAA sa 2022, 2023, 2024 at 2025? Hindi ko ba ginawa ang aking responsibilidad na basahin, tingnan at i-veto yung hindi pwedeng masama sa budget? Di ba, kabibig? Yun na nga ang tanong ng ibang tao Vice Ganda, sabi ng iba, Vice Ganda, kulang yata yung panawagan mo. Hindi mo ba alam si Bongbong Marcos ang pumirma sa GAA? Bakit nanawagan ng death penalty, kung ano-ano si Risa Hontiveros nga is ayaw sa death penalty kasi anti-poor daw. Ngayon, gusto na naman nila. Ang gulo-gulo nyo? Maraming mga mga tao na may iba pumapalakpak sa ginawa ni Vice Ganda na ang tapang ni Vice Ganda. Hanggang dun lang ba ang tapang ni Vice Ganda na manawagang ipakulong para mayroong legasiya si Bongbong Marcos? Sino ba pwedeng manawagan si Vice Ganda ng Marcos resign? Mahirap bang ipanawagan yun? Ay, naku kabibig, kasi kung si Marcos mag-resign, si Bibi Sara ang upong presidente, lalong ayaw nila. Ay, sabi ng ibang mga netizen. Bye everyone. See you next time.